Pero kung titignan mo yung dynamics natin in terms ng utang, ito alam natin yung utang ng Pilipinas ngayon na nasa 15 trilyon, no? Mahigit 15 trilyon, the highest loan of the Philippines of all time na nangyari din yan noong panahon na to. Yung ano, yung Coco Levy Fund, noong panahon nitong si Marcos Sr., Maharlika Fund naman ngayon. Yung hahanapin natin yan, nasaan si Maharlika Fund at ang pinag-utangan pa dyan ni President Bongbong Marcos ay International Monetary Fund. Alam naman natin, kumbaga sa utangan, itong si IMF Bombay to, kapit sa patalim kaya ka doon utang. Kaya parang kung titignan mo, parang maling-mali nang umutang ka sa Maharlika Fund para sa Maharlika Fund na i-invest mo sa IMF. 'Di ba? Mm, mm. Tapos, oo, hindi nakikita ko ano eh, nakikita kong yung pagkakapare-parehas eh, na ito utang na. Tapos nakikita mo din yung paggalaw, no? Eh, yung separation of three branches ng government, alam naman natin yan, medyo kaplastika naman isipin na hindi ito nalalabag. 'Di ba? Yung pagpapalit nga lang ng president ng Senado, alam mo na this eh, 'di ba? Alam mo na 'yan na mayroong paggalaw. Okay? Pero siguro ngayon medyo dahan-dahan kasi nga because of the other elements of the time, which is the social media. Prof, ano bang dapat na matandaan, ang dapat na malaman, no, ng ating mga kababayan, lalo na yung mga kabataan ngayon tungkol po dito sa EDSA People Power Revolution? Ang unang dapat pong matandaan na ang EDSA Revolution ay hindi digmaan sa pagitan ng mga apelyido ng ating politika. Hindi ito labanan sa pagitan ng Marcos at tagumpay ng mga Aquino, kundi ang People Power Revolution ay tagumpay ng taong bayan na hindi lang itinulak dahil sa mga pangalang nabanggit, no, kundi ito ay itinulak ng kagustuhan ng mga Pilipino ng pagbabago matapos ng maraming mahabang mga panahon ng tinatawag na diktatorya. Pero may mga kailangan pa tayong linawin dito kasi ang una-una hindi na babalangkas sa kwentuhan na ang martial law ay nalip noong 1981. Hindi ito nalip nung panahon nung bago mag-EDSA talaga. Pangalawa, ang isa sa mga turning point, no, na magtutulak sa EDSA ay ang stop election na naganap noong February 7, 1986, kung saan dalawa ang nanalo. So dineklara ng COMELEC ang mga Marcoses pa rin. Ang dineklara naman ng NANFEL ay si Cory Aquino. Okay? At pangatlo, ang EDSA Revolution ay bunga din, no, ng baliktad nitong si Enrile at si Ramos mula sa kampo nitong si Marcos. At humingi sila ng tulong kay Jaime Cardinal Sin, no, para sila proteksyonan. Kaya nga ito sa EDSA kasi nandoon andun ang Camp Crame. Okay? At nanawagan itong si Jaime Cardinal Sin na proteksyonan ng taong bayan itong sila Enrile. At yun nga lang, later on, after isang taon na interview kay Enrile, babawiin niya yung kanyang naunang statement tungkol sa paghingi nila ng tulong kay Jaime Cardinal Sin. Kaya yun nga, lalabas yung mga konsepto ng historical revisionism. So yun yung kailangan natin maalala na hindi ito hidwaan lang ng dalawang pamilya, kundi ito ay pakikipaglaban ng mga Pilipino para gusto ng pagbabago. Okay? Opo, at isa nga, yung speaking of pagbabago nga, Prof, madalas kapag may mga problema, lalo na sa politika, lalo na sa gobyerno, kung may makikitang katiwalian, madalas ay yung mga kababayan natin isinisigaw, ay mag-people power revolution tayo para, for instance, gustong pabagsakin o gustong palitan yung ating pamahalaan. Yun nga po yung nagiging idea nila tungkol sa EDSA. Pero ang tingin ko dito, kasi pagkatapos ng EDSA Revolution, magkakaroon ng matinding disappointment yung mga Pilipino kasi yung pagbabago na gusto nila, hindi naman to nangyari. Bakit? Kasi yung mga Filipino, nagkulang din yung mga taong bayan pagkatapos ng EDSA, nagkulang din sila ng pakikipaglaban ulit eh.
Kasi yung political na pakikipaglaban ng mga Pilipino sambayanan ay natatapos ng hindi pa tapos talaga yung laban. Kumbaga no, nagkaroon ng pagbabago sa EDSA, dapat naging patuloy tayo naging vigilante. Okay, sa pakikipaglaban. At saka pangalawa, hindi natatapos ang problema sa politika sa pamamagitan ng paglulunsad ng revolusyon. Kasi ang pagkakaroon ng revolusyon ay magresulta ng economic instability. So yung cycle niyan pag ibabagsak mo yung gobyerno dahil magkakaroon political stability, maghihirap ulit yung taong bayan. Ang tanong, kailan ka makakaahon? Kaya kailangan ng pangmalawakang edukasyon sa mga Pilipino na hindi revolusyon ang sagot sa lahat. Ang sagot nito talaga ay yung pagkakaroon ng pagsisikap ng mga Pilipino na i-maintain ang isang matinong gobyerno matapos silang lumaban. Kasi kumbaga, meron tayong tinatawag na rise and fall ng empire, no? So yung mga Pilipino, pagkatapos ng revolusyon, hindi nagbubunga sa rise. Okay? Pampabagsak ito. Kung gagamitan natin to ng ibang filosofiya, so nakikita kasi natin na yung mga taong Pilipino ay na-organize din no mga taong nasa taas, no? Yung mga elite, no, ang magtutulak sa kanila para maglunsad ng revolusyon. Kaya mangyayari kapag natagtagumpay ang revolusyon, mauupo ulit yung mga elitista at same system yung mangyayari. Kaya talaga kung sakasakaling gusto talaga nila ng revolusyon, dapat talaga ito yung revolusyon na inilunsad talaga, inorganisa talaga ng mga grassroots, no? Na merong talagang 100% na pagsisikap at pag-asa na baguhin talaga ang sistema para sa mabuti, para sa lahat. Opo. Yung sitwasyon ba noon, Prof, yung alab ng mga Pilipino, lalo na kapag yung mga rallies kasi ngayon, nakikita natin, kabila na rin, ang mga panawagan laban po sa administrasyong Marcos. Ganito rin ho ba yung nagiging simula o panimula bago nag-start yung EDSA People Power Revolution noon? Matagal po kasi ito no? Nagsimula ang panunungkulan ni Ferdinand Marcos 1965. So noong unang taon ng panunungkulan niya, hindi wala naman magiging problema. Susunod na termino, ito na lalabas na yung issue ng pagpapadala niya ng mga tao sa Korean War. Pagbalik ng mga Pilipinong ito, nasa box na. Okay, yung pakisakot natin sa digmaan ng Korea. Tapos lalabas na dito yung kanyang pagkatangka no na manatili doon sa pwesto. Kaya ang unang makakalaban ni Marcos talaga yung mga nasa universidad, yung mga educated na mga tao na maglulunsad ng mga pag-aalsa, no? Dito laban kay Marcos. Kaya ang sinasabi ng kasaysayan natin, magkakaroon ng serye ng pagpapasabog na ang sinasabi ng ibang mga nabuhay no nung panahon ng martial law, ito ay planted mismo ng gobyerno para magbuka na kinakailangan talaga ideklara si martial law kasi nagkakaroon ng iba't ibang serye ng pagpapasabog. At yung pinakasikat nga dito ay yung nangyari sa Plaza Miranda noong August 21, 1972. 1971, August 21, 1971 ang Plaza Miranda, pero diniklara ang martial law September 21, 1972. Pero ang tinuturo nila na dahilan ng pagdideklara ng martial law ay yung Plaza Miranda bombing na isang taon na nakakalipas. Tapos magkakaroon doon ng assassination kay Planted, no? Planted assassination kay Enrile, no? Na ito ay sinasabi nilang stage play. Kasi sa kabila ng pagkawasak ng sasakyan niya dahil sa sobrang dami ng tama ng baril, buhay si Enrile. So ito yung mga pangyari na dahilan kung bakit magdideklara daw ng martial law. At tatagal pa ito. 1972, no? Tatagal to na maraming taon. Pagdating na 1981, ililift ni Marcos ang martial law at itatransform niya ulit ang gobyerno sa Republikano. Republican ulit, that is the Fourth Republic. Pero same thing, kontrolado niya pa rin ang executive, legislative at judiciary. At kahit na anong sabihin nila na nalusot dito na hindi ito diktador, kung titignan mo ang 1973 Constitution, babasahin mo yung mga artikulo niya para sa legislative, executive at judiciary, lalabas talaga na kontrolado niya ang lahat ng sangay. Okay? Pagkatapos, ayun na, nilift na 1981, maraming pang mangyayaring turning point. Assassination ni Ninoy ng August 21, 1983. Tapos, yung stop election magaganap pa ng February 7, 1986. Kumbaga itong mga Pilipino, ang tagal din natin bago mag-react. So,
sa span ng maraming taon may ipon yung mga human rights violations, no? Yung mga corruption, bankrupt eh. Bankrupt ang Philippine government. Imagine nyo si Imelda, diniklara niya ang kanyang sarili bilang governor ng Manila. 'Di ba? Magkakaroon pa yan ng issue tungkol sa pagbagsak ng Film Center noong 1972. So kumbaga maraming mga serye, mga pangyayari na magaganap. Kaya talaga yung mga Pilipino talaga mapupuno na at ilulunsad nila ang EDSA Revolution. At nakakalungkot lang, matapos na ilang taon, binasak nila yung narrative ng EDSA. No, nagkaroon tayo ng ibang narrative na ito ay sinentro lang sa laban ng Aquino at ng mga Marcoses na maling-mali. Opo. Prof, bago ko lang ipasa kay partner Admar, yung sa panahon ho ba ng Marcos Sr., nakikita nyo bang magkahawig yung pamamahala ngayon ng kanyang anak na si Marcos Jr.? Ang tingin ko sa pangyayaring although kasi ngayon ah, posibleng hindi ganun ka-eksakto kasi may iba pang elemento ng panahon eh. Kasi hindi na nila pwedeng magawa yung kagaya dati na in-use blackout nila dahil sa wide range sa social media. So may mga elemento yung panahon ngayon na kung ano yung ginawa nila dati, posibleng hindi nila ito magagawa. Kasi may mga bagay-bagay na nasa panahon natin na wala sa panahon ng kanyang tatay. Pero kung titignan mo yung dynamics natin in terms ng utang, ito alam natin yung utang ng Pilipinas ngayon na nasa 15 trilyon, no? Mahigit 15 trilyon, the highest loan of the Philippines of all time na nangyari din yan noong panahon na to. Yung Coco Levy Fund, noong panahon nitong si Marcos Sr., Maharlika Fund naman ngayon. Yung hahanapin natin yan, nasaan si Maharlika Fund at ang pinag-utangan pa dyan ni President Bongbong Marcos ay International Monetary Fund. Alam naman natin, kumbaga sa utangan, itong si IMF Bombay to, kapit sa patalim kaya ka doon utang. Kaya parang kung titignan mo, parang maling-mali nang umutang ka sa Maharlika Fund para sa Maharlika Fund na i-invest mo sa IMF. 'Di ba? Tapos, oo, yun nakikita ko nakikita kong yung pagkakapare-parehas na ito utang na. Tapos nakikita mo din yung paggalaw, no? Yung separation of three branches ng government, alam naman natin yan, medyo kaplastika naman isipin na hindi ito nalalabag. 'Di ba? Yung pagpapalit nga lang ng president ng Senado, alam mo na this 'di ba? Alam mo na 'yan na mayroong paggalaw. Okay? Pero siguro ngayon medyo dahan-dahan kasi nga because of the other elements of the time, which is the social media. Prof, magandang umaga. Si Admar po ito. So, nananatili pa rin po ang kapangyarihan na ito sa taong bayan at hindi po nawawala kasi sa ibang forma na po siya kayang maipahayag. Tama po, no? At malaking ang kapangyarihan ng taong bayan ay mas pinalakas dahil meron tayong ibang channel. Tingnan mo naman ngayon, hindi sinuspindi yung klase, hindi naging holiday, pero kumilos ang mga universities at naging mabilis ang mobilization ng panawagan dahil doon sa lawak na nararating ngayon ng komunikasyon. Okay? Pero ang tingin ko para maging tama na itong gagawing pagkilos sa mga Pilipino, sana mas palawakin pa yung pag-aaral tungkol sa totoong kasaysayan ng panahon ng EDSA Revolution at martial law. Ito nga, mahalaga nga ito na sana na i-educate itong mga taong bayan tungkol sa totoong kondisyon ng bayan ng panahon ng diktatorya. At kung talaga ba na tinatawag na ito ay panahon ng golden age ng Pilipinas, kaya nga challenge ko dyan, kung golden age ang panahon ni Marcos Sr., bakit news blackout? Paano mo naman itatago sa taong bayan ng isang panahon na golden age pala? 'Di ba? Okay. Kaya talaga tingin ko hindi lang dapat sa panahon ng EDSA Revolution anniversary dapat talakayin yung mga gantong mahalagang turning point na kasaysayan ng Pilipinas. At sana mailatag ito ng mas maayos, na mas marating pa ng masa, na marating pa ng edukasyon para sa masa yung totoong kwento ng EDSA Revolution. Ano po masasabi niyo, Prof, sa mga nagsasabi rin na nagdudulot lang ng pagkakahati-hati sa ating bansa?
yung patungkol po dito sa EDSA People Power Revolution. Kahit marapat na kumbaga maisantabi ito, or sa tingin ninyo dapat pa na lagi itong ituro sa mga paaralan, sa mga kabataan kung ano po yung mga naging ganap, o kailangan na talaga na magkaroon na ng closure para doon tayo sa hinaharap na nakapokus? Ah, hindi dapat tingnan ang EDSA Revolution bilang pagkakati-hati. Alam mo ba, sa buong mundo, sa buong kasaysayan ng buong mundo, Pilipino lang ang nakapagpatunay na kakayanin ng mga taong magkaroon ng pagbabago sa isang mapayapang paraan. Aba, ginaya ito ng 1987 ng China, di ba? Sa Tiananmen Square. Anong ginawa? Sinigasaan yung mga kabataan at namatay sila lahat. So, ibig sabihin, kung bakit mo kakalimutan ng isang bagay na maglalagay sa Pilipinas sa isang napakataas na level sa kasaysayan ng mundo, tayo lang ang nakagawa nito. Hindi ito bunga ng pagkakahati-hati. Ang EDSA Revolution ay ang diwa ng pagkilos ng taong bayan sa gusto nilang pagbabago. Yun nga lang, kagaya sa sabi ko kanina, hindi naging sapat yung ating pakipaglaban kasi humihinto tayo. So dapat tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy yung pagiging vigilante natin, yung pagbabantay natin sa ating gobyerno. Kasi alam nyo ba, napakataas ng tolerance ng mga Pilipino sa korupsyon. 'Di ba? Yung konsepto na papayagan mo na lang ang korupsyon kasi kahit papano meron kang nakukuhang ganansya o nakikinabang ka na ito ay mali. No? Dapat ipinagpatuloy si diwa ng EDSA na yung pagbabago na galing sa na gusto ng lower class ay kinakailangan marating sa magitan ng paglalagay sa gobyerno ng mga tamang leader. Yun nga lang ang problema na mobilize din ng mga maling politiko yung mga masa. Kasi kung tinignan natin yung kasaysayan natin, ang masa kasi hindi siya kumikilos, nang hindi siya tinutulak ng mga tao na nasa itaas. Yun yung minsan nagkakamali tayo talaga na nahihinto tayo sa pagpaglaban natin. Naisip kasi natin na hindi natin kaya kung walang tulong na galing sa itaas. Pero kaya natin. Opo. Prof, nagresulta din po sa itong 1987 na Constitution din po ay nagkaroon din ng mga pagdedebate ukol dyan, sinasabing minadali. Sa tingin nyo po, sa pag-usad ng panahon, nararapat na po bang baguhin o may baguhin po ukol dyan para maging akma sa kasalukuyang panahon para yung mga nakahanap ng butas para muling maghari-harian? At kumbaga, kasi minsan kasi ang mga mambubutas, yung mga mambabatas, yung maghahanap pa ng ibang pamamaraan dyan para makatakas sa mga responsibilidad. Nakikita nyo po ba na napapanahon na rin na may baguhin sa atin pong konstitusyon? Kasi medyo mahaba-haba na po yung panahon, and malamang sa malamang marami nang nakahanap ng pamamaraan para maikutan po yung ating pong saligang batas na makakatulong sa atin para sa tuluyang pagkamit nga ng mithiin po ng nakararami po, Prof. Ang tingin ko po dito, una-una, mismo sa mula sa konstitusyon, no, Article 17, no, sa amendments sa division na article ng 1987 Constitution, na kinakailangan magkaroon dito ng pagbabago matapos ng 5 taon na pag-iral nito. Kaya 1987, 2025 na. No. Pangalawa, dapat ang konstitusyon bilang ito ay framework ng ating gobyerno, framework na pagbabatayan ng lahat ng batas at karapatan, ay dapat sumasabay sa pagbabago ng panahon. Kaya marami ng mga elemento sa panahon natin ngayon nang hindi nabibigyan ng pansin kasi nga 1987 pa yung konstitusyon. Okay? Pangatlo, marami ring mga batas dito sa mismo konstitusyon na hindi ito na-implement kasi walang IRR, walang implementing rules and regulation na mismo ang gagawa ay yung Kongreso. Okay? Na hindi nila to ginagawa kasi ang posible na ubos yung oras ng ating legislative body sa paglilitis ng mga kaso na kung titignan mo ano na yung pinapatunguhan, no?
no, na dapat talaga isipin ng tao sa legislative body kung ano talaga yung dapat na ginagawa nila para sa taong bayan. Ngayon kasi mababago ang konstitusyon, magkakaroon to ng changes sa tatlong paraan. Una, gamit ang People's Initiative. Okay, na kailangan kumuha ng 12 porsyento ng pirma ng total voting population. Pero dapat kada distrito ay may tigtatatlong percentage. Pangalawa, ito yung pinaka-evil, ito yung Constitutional Assembly, kung saan ang lower and upper house ay magsasanib lang para balakasin ang konstitusyon. At yung pinaka-maganda ay yung pagkakaroon ng Constitutional Convention. Ito yung ginawa no 1987 eh. Constitutional Convention, no? So bumoto ng mga tao, pero nung panahon hindi bumoto, inappoint yung mga tao na bubuo ng konstitusyon, mag-frame ng konstitusyon 1987. At nung panahon na yon sa ilalim ng pamumuno ni Cecilia Muñoz Palma. Okay? Kaya tingin ko talaga napapanahon na yung pagbabago sa konstitusyon, pero dapat ang mailagay ng mga tao sa Constitutional Convention ay yung tama. Hindi yung isipin yung sarili nilang kapakanan. Kasi pag sa ilalim ng Congress yan, tapos yan. Di ba nakita niyo naman yung gusto nilang ihain nung panahon na ang Speaker of the House ay si Gloria Macapagal Arroyo. May kita mo na ang gusto nilang puntiryahin ay pagtatanggal ng term limit eh. Term limit, no? Ng mga tao sa Congress. At hindi ito para sa kabutihan ng sambayanan. Opo, opo. Ayan. Siguro, Prof, huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayan nanonood po sa mga oras na ito. Lalo na ngayong araw pong ito sa ika-39 na anibersaryo po ng EDSA People Power Revolution. Ayan po, para sa ating mga kababayan, no, mga Pilipino, dapat natin ipagdiwang ang araw na ito sapagkat tagumpay ito ng sambayanan kasi kinaya natin labanan ang diktadurya, no, sa isang mapayapang paraan. Tayo lang ang nakagawa nito. Kaya sana wag nating sayangin yung ating nagawa na, yung ating napatunayan na kaya natin na gumawa ng pagbabago sa mapayapang paraan. Patuloy tayo na makiisa, no, makilahok sa tinatawag na demokratikong proseso, no? Ilagay sa tama ang lahat, no? Tigilan na ang tolerance sa mali at korap na gobyerno, kundi ilatag natin yung ating kapangyarihan bilang mga tao, lalong-lalo na sa eleksyon. Ilagay po natin yung tamang tao na para sa bandang dulo, kung may lalagay natin yung tamang tao sa gobyerno, tayo naman ang mananalo.